Walang red notice, mga walang partner, red notice, guys. Nakakagulat paano nangyari at paano nila nadala sa Netherlands. Matindi ang mga kasamahan natin ngayon. Tayo ay napaunlakan ng dalawa sa pinakamahuhusay na mga political commentators ngayong panahon na ito. Mainit na mainit ang issue ngayong araw na ito patungkol dyan sa hearing sa Senado. At mauna si Bisdak Pilipinas, anong iyong take sa buong hearing kanina? Maganda ba? Pangit? Nakatulong ba ito sa ating kausa? Actually, ang gusto ko sanang mangyari sa nangyayaring hearing kanina ay magkaroon ng conclusion agad itong si Senator Amy Marcos. Dahil napaka-urgent ang kailangan natin ngayon sa ating bansa na ang panawagan natin ay maibalik si Tatay Digong sa Pilipinas na maliwanag pa ho sa sikat ng araw na talagang kidnapping yung ginawa ng gobyernong Marcos. Pero hindi ako satisfied, bro, sa naturang hearing. Merong mga kailan-ilan na mga impormasyon na nalalaman natin, kagaya ng hindi pala wanted si former President Duterte. Yun. Boss Madong, dagdag. Ako naman, tingin ko, maganda tong nangyari na hearing kasi wala talaga tayong, wala tayong inaasahan na mababalik si Tatay Digong dahil sa hearing na to. No? Alam natin yan. Pero nakita po, nalantad po, no? Yung mga tunay na nagsasabi ng totoo, nalantad po na nakikipagtulungan talaga tayo sa ano ngayon, sa ICC. At yung sinasabing tanging kaya tayo kaya pinatupad yung kaya pinakulong o pinahuli si Tatay Digong dahil dun sa Interpol, yun nga nasabi ni Bisdak, wala pala talagang red notice, no? Nasa initial stage pa lang sila. Pati nga yung Interpol na mga higher ups wala pang say, no? Ibig sabihin, hindi pa nila napagpapasyan kung anong gagawin. Parang, kumbaga, napakaraw pa ng information. At isa pa, ang pinakanalantad dito, ang dating Pangulo ng Pilipinas ay hindi nakatikim ng tinatawag nating due process. Yun, correct. No? So yun po ang pinakamatindi. Medyo kukontrain lang natin si Bisdak na sa tingin ko, maganda to naganap kasi hindi na lang sila sa mga vlogger. Kami, matagal na namin sinasabi yan na parang kinidnap si Tatay Digong. Naniniwala tayo kay VP Sara. Pero eto po, nalantad na walang due process at saka yung mga nainip na manghuli, yung kagyat na nanghuli kay Tatay Digong, nainip sila sa ilang oras. Samantalang pag pinadaan mo yan sa due process, kinakailangan dumaan talaga yan sa korte at korte ang magpapasya kung tama ba yung paghahain ng ICC ng warrant of arrest kay Tatay Digong. Duktungan ko, at least dito sa hearing na to somehow, na-expose yung mga mayayabang magpa-interview sa mainstream media. Correct. Kasi kung may mga nagpapa-interview sa mainstream media, kung makapagsalita, akala mo, tamang-tama yung sinasabi. Ngayon, dito sa Senado, pag-upo nila, kasama yung mga expert din sa larangan na kanilang binabanggit, katulad niyan, yung isang expert na academe sa international law na talagang harap-harapan, binabali niya yung sinasabi nitong ating DOJ Secretary. Katulad niyan, dahil din dito, mixed emotions ang nangyari dito. Merong mga, kasi initially, etong hearing na to sa Senado, mga partner, sabi nga ni Sal Panelo, ba't pa tayo mag-hearing? Kitang-kita naman na natin yung kabulastugan. Wala naman na kayo magagawa na in aid of legislation. Pero sa kabilang banda, nagamit kasi nila itong power na ito kay Pastor Apollo Kibuloy at sa iba pang mga tina-trial by publicity nila. This time, tayo naman yung makikinabang doon sa trial by publicity ng Senado. Kasi ako, naniniwala talaga ako na ang mga hearing sa Senado at Kongreso, talagang trial by publicity yan So ito at least nakita ng taong bayan kung gaano kasinungaling itong mga
at itinalaga ni Bongbong Marcos sa posisyon. Hindi ba? Sa TV, ito yung interview. Tapos dito, ipinlay yung interview nila. Huli na, pero binaliktad pa. O hindi ba? So somewhat, alam natin na itong hearing na ito ni Amy, pangumulitika lang, dahil irrelevant na siya, dahil medyo mababa siya sa mga survey, marami talagang nag-iisip na, nako, gagamitin niya lang itong hearing na to para bumango ulit ang pangalan niya. Pero hindi na kasi tanga mga Pilipino eh. On the other hand, maganda yung mga nakita natin at napakaganda rin noong mga revelations dito. Nakita natin na hindi talaga dumaan sa due process. Nakita natin na walang red notice. At nakita natin kung paano sila mag-fumble, paano sila magkagulo. Sabi nga nila parang walang GC tong mga to. Kung nasabi ni Senator Amy kanina sa after interview. Yes, after para silang walang GC, nagkaagulo sila. As in, para silang mga langgam. Yung iba-iba yung direction nila. Jay Guevara, ano pang iyong mga napansin sa hearing na to? Una sa lahat, may bagong tawag sa kanila ngayon. Ano? The Five Idiot. Sorry pero yun ang tawag sa Nakakatawa kanila. naman talaga to, ng mga mga bossing. netizen na The Five Idiot. Kasi nga paano ba naman bukod sa napakasinungaling nila, puro ang lalayo ng mga komento nila nung mga nakaraan. Tsaka dyan kanina sa hearing, katulad lang dyan sa isa sa mga Remulla na parang sinasabi niya nung nakaraan, parang success daw ng isang grupo yung ginawa nila. Tapos kanina parang dininay naman. So yun nga, tama nga yung sinabi ni Amy na wala sila atang GC. Kasi medyo karambola, halo-halo yung kanilang mga opinion. Tsaka dito, medyo nabawasan yung angas ni Yes. Nabawasan yung angas ni Torre. Tsaka medyo pumusyaw siya. Namutla. Medyo namutla. So, ayun, siguro dahil kay Jinggoy, medyo tinaasan ng boses ni Jinggoy to si Torre. Kasi sabi ni Jinggoy, ganyan na ganyan yung ginawa sa amin noon. So ngayon ginawa nyo kay Pangulong Duterte. So maling-mali yan. Itong si Torre medyo hindi nakapagangas kasi mas maano yan mas maangas yan si Jinggoy sa kanya pagdating sa ganyang Hindi, tsaka hearing. maganda yung sinabi ni Jinggoy, naranasan ko yan. Naranasan niya yung ganitong klaseng pang-abuso. Kaya maganda yung mga tanong niya kay Torre. Go, diretso, Jay. Yan, ibalik nyo nga doon kanina, The Five Idiot. Yung ngayon yung viral ngayon sa Facebook. Tsaka ito ang napansin pa dito, si Remulla, yung isa. Yung matanda. Si Boying, ang init ng ulo, no? Ang init ng ulo. Ano daw? Parang, alam mo yun, may pinagsabay yung video nila ni Paduano. Pares na parehas. Parang ito daw, kung si Paduano, kung tawagin, si Boy Attitude. Pero wag nyo na masyadong ginagalit. Ito, nga pala, wag naman pala ginagalit dyan. Mamaya, bumitaw yung puso niya, naka-stapler lang yan. Naka-packaging tape na lang yung niyan. Tsaka yung malaglag. Dagdag ko lang, yung kanina, nanonood tayo kay Boying, parang pinangangatwiranan niya yung nag-iiba yung instance. Parang as a leader kasi, hindi natin nakita kay Tatay Digong yan eh. Kay Tatay Digong kasi nagsimula siya na anti-drugs siya. Natapos siya anti-drugs pa rin. No, pati yung mga mahirap akong paniwalaan na may nagsasabi on national TV na pwedeng magbago ka ng as a leader, pwede ka magbago ng paniniwala sa kalagitnaan. Parang hindi ko kayang tanggapin yung ganung naririnig ko habang nag-hearing eh. Isa pa, dagdag ko na lang before after ng kay Tatay Digong, may mga balak pa silang, di ba, ina-announce nila, may mga susunod pang huhulihin, may mga susunod pang warrant of arrest, at mukhang may susunod pang hulihin. Pero dahil dito sa hearing na to, mukhang kahit papaano, pare-pare tayong naniniwala na hindi mababalik ng hearing na to si Tatay Digong. Pero? Kasi naroon na yun sa ICC. Pero yung susunod, si Senator Bato,
si General Albayalde. Albayalde, di ba? Nagpapa-interview na sila. Baka ma-realize ng mga kapulisan na meron talagang dapat sinusunod na hindi protocol. Procedure. Yung dumaan sa korte natin. Due process. Due process. At ang due process pala, ayon sa mga eksperto, korte lang. Lower court. Dalawa lang, no? Para ka mahuli ng mabilisan. Sumuko ka na At extradition. at kinakailangan dumaan sa korte. Pareho yun kay Tatay Digong, hindi naganap. Parehas yun, yung extradition at saka yung sinasabi ng dalawang instance, yung surrender. Surrender. Parehas na dadaan yun sa sa korte, sa sistema. Ngayon, ito gusto ko makuha yung reaction ni Bisdak. Kasi kapag ka normal na tao yung nandiyan dyan at nagsisinungaling, anong nangyayari? Contempt agad guys eh. Pero dito, nakita naman natin, ilang mga opisyal ng gobyerno under oath ang nagsinungaling. Oo, dapat Harap-harapan. Ano ba dapat ang ginagawa sa mga ganyan? dapat kinontempt agad eh. Kagaya si General Torre, nagkabuhol-buhol yung mga sagot. Si John Vic, pati si Boying Rimulya. Marami nang pinapalabas na mga highlights si Senator Amy Marcos kanina. Gaya yung statement na noon nanindigan si Boying Rimulya na hindi tayo makipagtulungan sa ICC. Tapos biglang kumambyo na naman ngayon. Ang dami niyang palusot para lamang matabunan yung kanilang mga ginagawang kalukuhan kay Tatay Digong. Balikan ko muna partner si Senator Amy Marcos. Siguro nakailang beses na po sinasabi ni Senator Amy Marcos na hindi ako namamangka sa dalawang ilog. At ako ay Duterte, hindi nga siya umattend doon sa Tacloban na campaign rally ng Alyansa. Kasi nasasaktan siya, tol. Nasasaktan siya sa ginawa ng kapatid niya Bongbong Marcos na pinadala si Tatay Digong sa dahig. Siguro, by this time, ipakita ni Senator Amy Marcos sa maraming Filipino na hindi siya namamangka sa dalawang ilog at patunayan niya sa sarili niya na mahal niya ang taong bayan at hindi niya nagustuhan yung nangyayari kay Tatay Digong. Kasi patawag na tol ng hearing ipakita niya sa buong mundo na ito ako, Senator Amy Marcos, pro-Filipino ako. Yan. Iniingatan ko yung konstitusyon ng ating bansa. May mga comment nga dito, sabi nila, sa susunod, Amy, kapag nagpa-hearing ka, paghiwa-hiwalayin mo daw yung mga magkakasama ba? para daw walang kopyahan. Oo, kasi bubulungan Binubulungan ni John Vic si Torre. Ang tanong kay Torre, si John Vic ang sumasagot. Hindi ba? Ang tanong kay pero iba sumasagot. Ang tanong kay Torre, minsan tinutulak kay Boyeng, nagpapasahan nagtuturuan Hindi, mukhang yun yung plano nila Pag hindi na masagot, ipasa kay Boying. Di ba? At saka bigla Ipapasa silang nila kay nag-invoke Boying. ng subjudice, Bigla, nung nila yung subjudice ba? Oo nga, lahat sila ganun na. Subjudice na. Sabi ko nga sa inyo, yung subjudice na yan, may kapangyarihan ng Senado, yung tawag dito, may ang Senado at saka ang Kongreso, yung hearing, may kapangyarihan na pag-usapan yan, kahit na, kumbaga hindi mo pwedeng gamitin yung subjudice. Pwede ito actually pag-usapan kung ayaw nyo makompromise yung kaso, pwedeng executive yan yung sila-sila lang. Di ba? Pero dito, talagang ginamit nila yung subjudice para hindi na sila matanong tungkol sa mga issues. Di ba mga partner? Pero may balita tayo dyan. Bago kayo mag-react ulit, ito maganda reaction na natin ito mamaya. Isang simpleng email lang daw. Pero ginawang batayan sa illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa tuluyan siyang madala sa The Hague, Netherlands. Ayon sa isa sa mga abogado ng dating presidente, malinaw ang maling interpretasyon ng gobyerno sa natanggap na notice mula sa Interpol at dapat itong ipaliwanag sa publiko. Si Jane Cognita magbabalita. Muling iginiit ng isa sa mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang diffusion request at hindi red notice ang natanggap ng gobyernong Marcos Jr. mula sa International Criminal Court.
Ayon kay Atty. Israelito Torion, matapos nila suriin ang dokumentong ipinakita ng Philippine Center on Transnational Crime, lumalabas na isang simpleng email message lamang ang ginamit bilang batayan sa pag-aresto kay Duterte. Yung pumunta yung head ng PCTC, ang pinapakita, hindi nga natin na-picturean. Ngayon, after review, parang email message lang. It turned out to be a mere diffusion notice. Paliwanag pa ni Atty. Torion, ang diffusion notice ay isang simpleng request o alerto mula sa ibang bansa na hindi pa dumaan sa masusing verifikasyon o review ng Interpol. Samantalang ang red notice ay isang opisyal na abiso mula sa Interpol General Secretariat para sa pansamantalang pag-aresto base sa isang balidong warrant of arrest. Para lang maintindihan ng ating mga kababayan, informal pa yan. Hindi pa yan dumaan ng formal review ng General Secretariat po ng Interpol. Etong diffusion is not subject to prior verification or validation by Interpol before being circulated. No? Wala pa itong, hindi pa ito na-verify talaga or na-validate ng Interpol. Whereas ang red notice goes through a formal review by Interpol to ensure compliance with its constitution, particularly regarding political, military, religious, or racial issues. Giit ni Atty. Torion, mahalagang maipaliwanag ito sa publiko, lalo na sa mga opisyal na nanguna sa operasyon ng pag-aresto upang maunawaan ang mga posibleng pananagutan sa kanilang naging hakbang. Sa huli, may naging mensahe rin si Atty. Torion para kay General Torre na nanguna sa pag-aresto kay Duterte patungkol sa patuloy nitong pagsunod sa mga utos ng nakatataas. So sana i-consider din niya yan. No? Sana i-consider din niya yan kasi at the end of the day, all of us will be subject to reckoning. It may be a judicial reckoning, legal reckoning, but also moral reckoning and godly reckoning. No? So I hope he will consider that because ngayon, maybe he's so confident because yung principals niya ay in power. But I hope he will also consider the fact that, everything has a tipping point. And the only permanent thing in this world is change. And once the winds of change will, happen. Ang usapin tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi lamang simpleng isyu ng batas. Ito ay isang hamon sa ating sistema ng hustisya sa ugnayan ng Pilipinas sa mga pandaigdigang institusyon at sa pananagutan ng mga opisyal na nasa likod ng aksyon. Sa huli, hindi sapat ang pagsunod lamang. Dapat tiyakin na tama at makatarungan ang bawat hakbang, lalo na kung nakataya ang soberanya ng bansa at ang tiwala ng mamamayan. Ito si Jane Conita, inyong citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ayan, malinaw na malinaw. Ayan po ay, kumbaga yung diffusion na yan. Gusto pa nga nilang lalagyan ng kulay eh. Meron daw red diffusion. So, pero ang pinapaintindi sa kanila kanina dyan sa hearing, walang red notice. Oo o hindi. So, natahimik sila lahat. Pero may diffusion. Hindi nga. May red notice o wala. So wala. Ngayon, ipinaliwanag yung diffusion at pinipilit pa nilang baliin. Hindi nila alam na inaral ni Senator Amy yung diffusion. At alam naman ng lahat ng mga abogado yun na hindi yun siya red notice at hindi yun basihan para arestuhin mo yung isang tao at ipadala agad-agad. Bagkos yung diffusion na yan, pwede mo siyang kunin dahil nga meron ng notice, may usapan na yung dalawa, ICC at saka yung Pilipinas, pwede mo na siyang i-hold. Pero, kailangan i-inform mong Interpol, Interpol, nandito na hawak namin, pero dadaan to sa proseso, which is yung competent judicial authority. Doon ngayon papasok yan. Partner, anong reaction mo dyan? Parang ang lumalabas, partner, yung diffusion na yan, pakiusap pa lang ng ICC sa ating bansa na, merong kaso si Rodrigo Duterte. So, hindi automatically na ora-orada, damputin agad si Tatay Digong at dalhin sa Netherlands. Dapat mabibigyan muna ng pagkakataon si Tatay Digong
dito sa sarili nating bansa, sa korte natin, kung paano dipinsahan ni Tatay Digong itong diffusion na ito. Kasi, pagkakaintindi ko, partner, ha, correct me if I am wrong, magkaiba yung red notice at saka diffusion. Malayo. Ang red notice, partner, pag lumabas na, i-inform lahat ng buong mundo kung saan sakop ng Interpol at ICC na itong taong ito, meron kaming red notice na ito. So ngayon, ang nangyari kay Tatay Digong, walang red notice, diffusion lang, ibig sabihin yan, maliwanag pa sa sikat ng araw, talagang hindi dumaan sa tamang proseso ang sabihin na natin, pagka-aristo ni Tatay Digong ng ini-trigger ng gobyernong Marcos. Ang masakla pa dito, partner, pinapalabas pa nila ngayon na kusa umanong sumuko si Tatay Digong sa Interpol. Pero maliwanag naman, partner, sa mga kuha sa video, talagang hinaras, partner. Doon pa lang sa aeroplano, hindi pa nga nakababa eh. Pinuntahan na ho nila, wala man lang warrant of arrest, at ang nakakalungkot dahil hindi napagbigyan ng pagkakataon si Tatay Digong, kampo ni Tatay Digong, na mabasa yung warrant of arrest kasi nga wala silang warrant of arrest na dala, partner. Binasahan lang ng cellphone. Yung 15 pages na sinasabi ni Tory, hindi man yan nakarating, hindi man agad yung binasa. Dapat, partner, babasahan mo muna ng warrant. Di ba? Anong kasalanan mo? Bakit may warrant? Ang nangyari, na-leak. Yung 15 pages, di ba, sabi ni lumabas kanina, na late na naibigay yung 15 pages di umano na warrant. Ang tanong nga ho, nabasa ba lahat? Yun ang isa sa mga technical ng gobyernong Marcos sa pag-aristo nila kay Tatay Digong. So kidnapping nga, Badong. O kung hindi dumaan talaga sa due process, tama nga na kidnapping. Tama si BP Sara na kidnapping. At saka hindi lang si BP Sara, si Medialdea, napakarami ng nagsabi na kidnapping. Attorney Salpanino, sinabi rin. Tsaka madagdag ko lang, no? Yun na nga, yung kaisa-isa nilang katwiran lagi. Yung kinakatwiran nila na galing kasi yung request na yan sa Interpol. Napakita po ng Senate hearing na to na walang basehan talaga yung sinasabi nila Interpol. Talagang ICC yung sinunod nila. Ngayon po, ang pinag-uusapan na, kasi katulad yan, kanino ba yung warrant na pinag-uusapan natin? Meron man binigay na warrant o wala? Warrant yun ng ICC. Hindi tayo, Diba? walang jurisdiction Hindi sa atin nga yan. nila kinikilala yung Pangulo nga mismo. Pagkatapos madakip si Tatay Digong, sinasabi ng Pangulo ng Pilipinas, hindi namin kinikilala hanggang ngayon ang ICC. Ang kinilala namin yung Interpol. Hindi naman pala dapat kilalanin yun dahil maging yung higher-ups ng Interpol, sinasabi nila na hindi pa yan red notice. Malaki po pagkakaiba nun. Baka nga hindi pa nila alam eh. Yung iba eh. Na ang katakataka at nagtatakaan lahat, dito tayo kinakantsawan ng buong mundo. No? Ang bilis talaga nating isinuko si Tatay Digong without due process. Napakabilis ng pag-aksyon. Kaya nga may nabasa ko, no, yung ICC na kinakantsawan bilang paper tiger, hindi rin yan napatunayan na malakas siya. Dahil ang nahuli niya, actually hindi niya naman nahuli si Tatay Digong. Isinuko ng kalaban sa politika. Jay, anong iyong dagdag? Bati mo muna si attorney. Oy, happy birthday Birthday ni kay attorney Turion. Birthday ba? Happy birthday, Attorney Torion. Napakabait namin na yan. Akala mo, pagkasama mo yan, akala mo yan, hindi yan attorney. Sobrang friendly. Bait, no? Sobrang bait, no? Happy birthday So ngayon, ang tanong natin, mga bossing, kanino tayo maniniwala? Kay Anyo o kay Rimulya? Sino si Anyo? Wait lang, sino si Anyo Anyo? yung dating taga-gabinete ni Pangulong Duterte na sinabi ni John Vic Rimulya na kasama doon sa core team na nagplano. Apat. Nito, yung pala, nagkukwentuhan lang pala sila daw noon. Wala naman daw silang pinaplano. Nagkwentuhan lang sila tungkol sa chismis galing sa China. Chismis lang daw. Chismis lang daw yun. At ang nagchismis pa si Tatay Digong pa yata. Parang meron kaming sabi nila doon, meron daw siyang warrant.
warrant. So ngayon, nag-usap kaming apat tungkol dun sa warrant niya. So hindi daw tinraidor ni Anyo si Pangulong Duterte dahil hindi naman daw siya part ng core team na nagplano nitong pag-aresto kay Duterte. Naniniwala ka kanino? Kay John Vic Rimulya o kay Anyo? Pare-parehas lang din naman kayo mga sinungaling. Tigil-tigilan nyo nga kami. Parang walang paniwalaan Wala dun. kang papaniwalaan dyan sa mga yan eh. Ang hirap na, Jay, no? Ito yung alam mo sa totoo lang, kulang lang to ng ng 3. Ay sa totoo, hindi pala, kumpleto. Yung sinasabi ni Marcos Jr. ng mga bulaang propeta daw. Ito, binuo niya. Yan sila lahat yan eh. Bula ang sekretary na yan. Ito yung mga bulaang sekretary, bulaang mga pulis. Yan, pinapagsama-sama yan ni Marcos. Pero ito mga kababayan alam pa rin natin na parte pa rin ito. Ito para sa akin, sa sarili kong opinion, mga partner, ito ay parte pa rin ng diversional tactic nila dyan sa BICAM. Ako kasi wala na kasi akong tiwala talaga dyan sa mga Marcos. Lalo dyan kay Aimee. Binansagan nga yan ng 2025 Plastic of the Year. Diba? Kaya ako Talaga? Matindi. Wala talaga akong tiwala dyan eh. At saka dito mo may kita na kung yung mga katulad niya nila Grijaldo, Attorney Lopez, at yung iba pa na konting pagkakamali lang na contempt dito sa 5 kung tawagin nila ay the 5 idiot, obvious nang nagsisinungaling. Under oath, ha? Under oath. Tapos parang wala lang kay Aimee, pangiti-ngiti pa si Aimee. Yun na nga. So yun? So tama nga yung sinabi ni Banat Bay. Etong hearing na to, magkakaroon lang to ng kwenta kapag na supalpal si Torre at kapag may na-contempt dito. Kaso wala. So ito talaga ay isang tinatawag na parte na naman ng diversional tactic nila at plano pa nga ni Senator Aimee dito magsagawa pa ng 1, 2, 3 hearing. Alalahanin nyo po kada hearing pera po ng taong bayan ng ginagastos dyan. So sabi nga ni Attorney Salpanelo, alam mo, obvious naman na yung nangyari, magsasagawa ka pa ng hearing. So, para saan? Akala namin, yung hearing na to is para makontempt etong sila Torre dahil obvious na. Doon pa lang sa mga reports sa mga media, obvious na nagsisinungaling. Tapos nagsinungaling pa sa hearing, nakaharap na si Senator Aimee at iba pang senador pero walang nangyari. Kaya ito ay talagang useless kung maituturing. May mga hindi pa ako nagustuhan dito, partner, na mga instances na si Aimee Marcos parang nalilito siya sa mga timeline. Ang gulo na nung usapan kasi nga, ang gulo rin ng timeline niya. Yung oras, alam mo yun, parang hindi niya pinag-aralan maigi to. Yun yung nakita ko kanina. Pero sa kabilang banda, maganda pa rin talaga na itulong nitong hearing na to kasi marami na tayong alam pero mas marami pa tayong nalaman. So ngayon, dito sa ating pagbablog, mga partner, mas marami tayong may ipapaliwanag pa dun sa mga tao, lalong-lalo na dun sa mga hindi pa nakakaintindi. At hindi ko alam kung paano ito ipagtatanggol ng bagong aso nila na si Castro. Grabe yun tol, no? Si Tita Claire. Grabe yung si Claire Ano masasabi mo doon, partner? Grabe ang tindi. Kung meron man siguro tayong imbestigahan patungkol sa mga fake news, siya siguro to. Unahin niya muna yung sarili niya, itama niya. Kasi mukhang naguguluhan na rin siya paano niya depensahan yung ang Marcos admin tuloy. Wala. Alam mo ba yung parang didipinsa ka tapos kinabukasan may mali na naman yung gobyernong Marcos, nalilito tuloy yung taong bayan. Sino ba ang paniwalaan ng tao na ito nagsasabi, galit kami sa fake news, mga fake news peddler, kakasuhan, pero yung nagsasalita galing mismo sa kanya, yung mga mali-maling impormasyon, grabing fake news niya. Hindi pa siya nag-apologize doon sa una niyang pagkakamali. Natatandaan mo, Badong, sinabi niya na competent judicial authority, local, so dapat sa Netherlands yan, sabi niya. So mali dapat local Pangulo sa Netherlands, sa korte daw sa Netherlands para malaman kung dapat ba siyang dalhin sa Netherlands. Walang hiya talaga. Mukhang magpa-blatter na tayo sa Netherlands. Parang gano'n na nangyayari Kasi walang pinta yung parang lumalabas yung local court natin sa Netherlands. Maling-mali siya doon, pero hindi pa siya hindi pa siya nag-apologize doon, Badong.
Ano masasabi mo sa bagong Doberman? Bago kay Tita Claire, balikan ko lang yung nakita kong kulang. Siguro, hinahanap ko si OSG. Kasi siya yung di ba? Siya yung nagsabi na hindi ko maipagtatanggol tong mga to. Siya na lang yung stick na walang jurisdiction yung ICC sa atin. Para, di ba? Walang jurisdiction. Gusto ko makita siya ron sa hearing. Nasabihin niya talaga yun. No? Sabihin niya ron, ano yung babanggain niya tong mga... Kasi pinalalambot na yung jurisdiction ng ICC. Parang pinatatanggap na si Remulla. May ganun ng tunguhin di ba? Na yung international humanitarian law, parang pasok dyan ng ICC. Kasi international. Parang sinasabi niya, Badong, na si Pangulong Duterte kumalas na sa ICC. Pero yung human rights, yung crime against humanity, saklaw ng ICC yan. Yun, naggulo. Isa pa, yung kay Aimee, sa tingin ko, kaya bagamat nakapaglantad siya ng mga nalaman ng mga tao, yung mga pagkakamali ng gobyerno natin. Balikan ko lang, isa na lang. Tingin ko rito, kasi 10 na yung papasok na kandidato ni Tatay Digong. Yun. Di ba? Yung top 10, yung 10 mukhang papasok Tansya ko Before pa to nangyari kay Tatay Digong, ang lakas na ng hatak nung mga Duterte. Kasi hindi nila kaya yung... Biglang humina ngayon dahil dito, no? Hindi. Lumakas tol. Lumakas lalo. Sa tingin natin, papasok lahat. Yung kanilang tsansa, pero ibig sabihin, medyo hindi na pag-usapan lately, no? Kaya medyo humina yung clamor, pero pagdating mo dun sa talagang kung mananalo, hindi mukhang mas lumakas, Lumakas tayo, di ba? Kaya ngayon, ang ginagawa ni Aimee, baka 2 na lang yung available sa kanila Kung 10, atin na, di ba? Gusto lilipat. Hindi. Yung 2 na yun, baka yung isang slot, gusto niya makuha. Tapos isa na lang para sa mga administration bets. Yun yung nakikita ko na ginagawa ni Aimee na etong mga to, nagpapabango siya sa tao na, oy, wag niyo akong kalimutan. Kung 10, isama niyo ko. Parang nagpapabango siya sa mga Duterte supporters. Pero partner alam naman natin na peke yung mga survey, no? Ultimong sa peking survey nila, hindi siya pumapasok, Correct. Oo. Peking survey na nila yun, hindi pa siya pumapasok. So medyo tinabla na to. Yun, Jay. Dagdagan mo. Hindi, kasi kanina sabi ni Sir Badong, yung OSG. Bakit wala? Nag-text kasi sa akin yung tito ko Tito sabi niya, hindi kasi hindi Tito mo pala, no? Hindi kasi kami hindi kasi ako kasama dun sa sa drama. Kasi parang siya magiging kasi siya magiging kung sa magnet siya yung negative. Hindi magdidikit yun magkakalas ng magkakalas. So ibig sabihin masisira yung plano. Kasi nga sabi ko nga kanina, ito ay isa na namang diversional tactic ng mga yan. Pero may mga bali-balita na sa susunod na hearing parang lalabas na si Guevara. Pero ito, meron pa tayo isang balita, humarap na sa Senado at pinagpaliwanag ang mga opisyal ng Administrasyong Marcos Jr. kaugnay ng legalidad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lumabas sa investigasyon na nakipagtulungan ng gobyerno. Wala palang inilabas na red notice mula sa Interpol. Narito ang report ni Carlo de la Peña. Full force ang mga kalihim ng Administrasyong Marcos Jr. na dumalo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang dito si Justice Secretary Boying Remulla, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Philippine National Police Chief Police General Romel Marbil, Criminal Investigation and Detection Group Director Police Major General Nicolas Torre III, National Security Council Director General Eduardo Año, Defense Secretary Gibo Chodoro at iba pang opisyal ng gobyerno. Sa kanyang opening statement, tinanong ni Senadora Aimee Marcos, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, kung bakit ipinasa sa banyaga ang isang kapwa Pilipino, partikular ang isang dating Pangulo. Binatikos din niya ang panlabas na panghihimasok sa hustisyang Pilipino na parabang ang Pilipinas ay isang probinsya ng ibang bansa. Sabi nila, batas ang dapat manaig. Tama.
But whose law? Ours or theirs? Since when did the Philippines become a province of The Hague? Sa kabila ng mabigat na pahayag ni Senadora Amy Marcos ay naglabas naman ng hinanakit si Senator Bongo. Para sa senador na kilalang malapit sa dating Pangulo ay kahit ano pa man ang kalalabasan ng pagdinig ay hindi nito maibabalik si Duterte na kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands na. Walang problema sa akin mag-hearing kahit araw-araw po. Pero tanong, may babalik niyo pa ba si Tatay Digong? Yan ang tinatawag ko na too late, the hero na po. Useless lahat ng hearing na ito kung hindi na po may babalik si Tatay Digong. Layunin ng pagdinig ay linawin kung may jurisdiksyon nga ba ang International Criminal Court o ICC sa bansa. Bagamat noong 2018 pa tumiwalag ang Pilipinas sa ICC, ay wala naman daw itong kinalaman sa paghuli kay Duterte ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya. The ICC tries people for individual crimes, not states. So the Philippines as a state cannot be called upon by the ICC to do something for them. But when the ICC is running after individuals who are Filipino citizens, then that obligation becomes another kind of obligation. Giit din ni Rimulya na batay sa prinsipyo ng International Humanitarian Law ay hindi pwedeng itago ng isang bansa mula sa ICC ang sinumang individual na nagkasala. Sinabi rin ng kalihim na ang pagdakip kay Duterte ay dahil kailangan ng Pilipinas na makipagtulungan sa International Criminal Police Organization o Interpol. Pero sa pagpapatuloy ng pagdinig ay ipinakita ni Senadora Amy ang batayan ng warrant of arrest na isinilbi kay Duterte na anyay isa lamang diffusion letter at hindi isang red notice. Kinwestiyon ng Senadora sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC kung bakit agad nakipagtulungan ang gobyerno sa pag-aresto gayong wala namang red notice. Giit ni Amy ang diffusion letter ay hindi isang formal na kahilingan mula sa Interpol. Ito po ay wanted person diffusion. So walang red notice? Hindi po siya red notice. Nakatanggap pa tayo ng red notice at any point? It is our job to find it out immediately, disseminate immediately, because the nature of that diffusion is... bakit si Congressman Arnie Teves may red notice na hindi pa natin nagagawa ng paraan? Ayon kay Alcantara, ang diffusion ay agad na ipinaabot ng Interpol sa mga law enforcement agency tulad ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police, Bureau of Immigration at Department of Justice dahil sa kailangan na agad itong ipatupad. Si Duterte ay inaresto sa parehong araw kung kailan lumabas ang diffusion. So itong diffusion, hindi yan pinagtitibay ng Interpol Secretariat. Hindi dumaan sa Commissioner. Tama po ba? Meron pong disclaimer to say that it did not go to a review of the notices and task force diffusion. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Mabigat mga partner yung binitawan na statement ni Vice President dito at yung kanyang katanungan doon sa Army, sa military, doon sa PSG, Presidential Security Group. Kasi entitled ang Pangulo doon eh. At ang trabaho noon, protektahan yung kanilang detail, which is si Pangulong Duterte. Paanong pumayag kayo na makuha si Pangulong Duterte sa inyo? So hindi nila nagawa yung kanilang trabaho. O ano pang mga napansin nyo magagandang rito kay VP Sara? Napansin nyo kay VP Sara kanina? Ang nagustuhan ko lang kanina sa sinasabi ni VP Sara, diretso sa tuli. Wala siyang paligoy-ligoy sa kanyang gustong mangyari na may diction pa. Bakit? Gusto kong matanong yung mga militar. Bakit nyo hinayaan na si PRRD ay madala ng mga kapulisan papuntang Netherlands? Questionable yun tol eh. So ibig sabihin, yung mga nagbabantay kay Tatay Digong, hindi siya safe doon tol. Hindi siya safe sa mga nagbabantay sa kanya. Kasi kung ikaw po nagbabantay sa former president, ikaw bodyguard ka o rapiste ka, dapat you need to secure yung VIP mo. VIP mo, naligtas siya. Walang mangyayaring hindi maganda sa kanya. Pero sa nangyayari, hinayaan nila tol.
Para bang na-overpowered sila ng mga kapulisan at take note, tol. Sa Villamor Herbis yan, kampo ng mga militar yan eh. Paano nangyari na mismo yung Pulis ang naging ano doon? nagiging siga doon, tol? Mga kapulisan, lumalabas na si Turi, under niya lahat ng mga militar. Parang gano'n ha? Ang Napasunod niya, tol. nangyari. Yun talagang nakikita natin. Napasunod niya eh. Which is hindi dapat gano'n. Correct. Oo. Kasi kung ganun na lang pala ang mga Armed Forces of the Philippines, yun na nga ang inaasahan natin, tol. Mga militar na sila ang aasahan ng maraming Pilipino magtatanggol sa mga Pilipinong inaapi to serve and protect the Filipino people, the Constitution. Pero wala yun. Hindi natin nakita yun. Hindi. Noong March 11, hinayaan nila. Ginawa nga silang gwardya eh. Yun. Kasi talagang nandun lang sila sa gate, hindi ka papapasukin, tapos puro polis yung nasa loob. Correct. Tsaka hindi ka tanggap-tanggap yung statement ni Gibo na sinasabi niya, nandun kami para suportahan lamang yung kapulisan. Ibig sabihin yan, Sinuko yung Villamor Air Base. sinuko yung Villamor Air Base na kampo ng mga militar, sinuko kay Torre. Oo, parang gano'n ha? Parang gano'n. Siya yung may control. Badong, diretso. Isa pa yung kay BP Sara, di ba hindi siya pinapasok? Yun pala, dalawa yung dapat labas-pasok. No? Hindi po pwedeng i-deny. Kay Jinggoy. Yes. No, sinasabi yung kamag-anak at saka yung abogado. Abogado. No? Ibig sabihin, wag nang kilalanin. Hindi ko alam kung sino nagsabi wag nang kilalanin na Vice President. Siya din. Tanggalin na yung Vice Tanggalin President. na yung pagiging Vice President. Si Torre pa rin. Si BP Sara, bilang kamag-anak. Bilang anak na lang. Bilang anak na lang, hindi na Vice President. O kaya abogado. Dapat mapapasok niya. Abogado pa siya. Dapat walang hadlang sa pag sinabing abogado ka o kamag-anak. Lagi-lagi yun, no? Yun yung sa karanasan nila na bilang ganyan din yung ginawa pagkatapos maging presidente. Ayun rin, no? Nagkaroon din ng yung pamilya nila, yung pamilyang Estrada before. Kaya ang dami talaga nalalantad sa atin kanina. Mula sa mga sinabi ni BP Sara at sa Senate hearing mismo. Lumalabas na hindi naintindihan ni Torre yung binasa niyang Miranda rights. Kasi sabi dun sa Miranda rights, part of yung Miranda rights, sabi, you have the right to counsel of your choice. Sinabi ni Pangulong Duterte doon na ang anak ko, abogado, siya ang abogado ko dito. Yung babae. Yung anak kong babae. Ayan. Papasukin nyo. So, hindi pinapasok ni Torre. Therefore, hindi niya, nilabag niya yung karapatan ni dating Pangulong Duterte to counsel of his choice. Tama. Maliwanag yung tol na hindi talaga nabigyan ng pagkakataon si former President Duterte ng lahat ng kanyang karapatan. Correct. Yun ang pinakamaliwanag yun na gusto nating marinig sana kanina kay Senator Amy Marcos. Na nawala ng karapatan lahat si former President Duterte. Pero Jay, pinipilit ni Madam Amy na yun yung puntahan, pero binablock siya, nag-gang up sa kanya yung nag-gang up sa kanya yung dalawang Remulla? Yung Idiot 5, sabi ni Jay Guevara eh. Kaya sa tingin mo, bakit ganun ang style nung 5? Parang nagtutulong-tulungan sila, Jay. Yun nga, party pa rin ng nila yan, ng tactic nila yan. Pero ako, mapupunta ako dun sa kasi nung nakaraan, bago magsimula itong nangyari kay Pangulong Duterte, may nasabi ako sa vlog ko na ako'y nanaginip na isang opisyal na nabigyan ng 3 billion para lang may ipapagawa. Pero hindi ko tukoy kung hindi ko tukoy kung lang kasi yan, di totoo yan. Lang kasi yan, Oo, pero minsan ng panaginip na nagkakatotoo at nangyari na nga. Pero yun nga, isang opisyal yun na nabigyan ng 3 billion para lang sumunod sa isang pulis.
So, di ko na itutuloy. Baka makasuhan tayo. Basta panaginip yun. Basta panaginip. Basta panaginip. At ayun nga, no, ang sakit lang dito kasi number 1 na inaasahan ng buong Pilipinas at mga Pilipino na may pag-asa pa kasi andyan pa ang militar, andyan pa ang AFP. Pero sa ginawa ng AFP ngayon, na hinayaan nilang makuha ng mga pulis itong si Pangulong Duterte, lumalabas na wala na tayo dapat asahan pa. Dahil kung sa ganyang sitwasyon nga, wala silang nagawa at parang binata-bata lang sila ni Torre, ano pa bang aasahan natin sa kanila? Kasi tama nga naman yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na yung trabaho nyo dapat parang hindi nyo ginampanan. Kasi diba, palagi natin sinasabi kahit sa mga vlog natin na ang pag-asa na lang natin kahit nung nangyari sa KOJC, ang pag-asa na lang natin AFP. Pero ngayon nakikita natin sa nangyari dito kay Pangulong Duterte, parang wala na rin eh. Parang wala. Kaya ngayon isipin nyo yung sinabi ko about sa panaginip. Salamat. Pero mga partner, isang magandang isang magandang nangyari talaga dito is I think makakatulong ito ng malaki sa kamalayan ng mga Pilipino. Dati kasi kung mapapansin ninyo, hindi ganun ka-involved yung mga tao pagdating sa mga ganitong technical na mga aspeto ng gobyerno. Pero ngayon, lahat interesado. Kung napapansin ninyo sa mga vlogs ninyo, lahat, pati yung mga kakilala ko, mga partner na hindi naman sila involved sa politics, nagme-message na sila sa akin ngayon. Boss D, ano nangyari kay Duterte? Ano mangyayari kay Duterte ngayon? So, paano yan? Ba't ganito? So, somehow, gumaganda kasi nakikita ng taong bayan, pati yung mga hindi aware, walang pakialam, nagkakaroon na ngayon ng pakialam. Nagkaroon ng interest. Yes, nabubuksan natin yung mga isip. At itong mga ganitong hearing, itong hearing na to particular, somehow, kasi dami talagang hearing ng Senate at saka ng Congress na bisita-bisit tayo. Nahanap ka dun eh. Oo nga pero ito, tinan mo naman, di ba? Talagang maganda yung dito. Yung naging resulta nito, na-involve ang lahat at nabuksan ng mata ng lahat na itong gobyerno natin ngayon, ilang mga mga matatahas, high-ranking officials tong mga partner, nakitang-kita kung papaano magsinungaling. Nakita ng taong bayan ngayon kung gaano kasinungaling. Makikita din ngayon to doon sa dahig na politika lang pala talaga lahat. Mismo. Etong mga nangyayari na to. Dugtungan mo, partner. Nako, 100% na ito ay bunga lamang ng pamumulitika. Kasi nga, kung mapapansin ho natin yung mga gabinete ni President Bongbong Marcos, lalo na si Gadon, meron siyang interview kagabi na panood ko. Ang sabi niya, kung hindi lang kinalaban ng mga Duterte si Pangulong Bongbong Marcos, hindi daw ito mangyayari. Kasi kasi partner, aso siya siya aso siya. Tayo, hindi naman, ang mga Duterte, hindi naman aso yan. Leader yung mga yan, partner Hindi na siya aso Hindi na siya aso. Kaya ang hinahire ngayon ni Bongbong, puro aso. Aso, no? Nangangagat natin na mo si Claire. Parang aso din. Sabi nga ni sino may sabi noon, kung nasan yung pagkain, nandoon yung, kung nasan pagkain yung aso, kung nasan yung pagkain, nandoon niya, susunod yan. Kahit ano pa yan, kahit hindi ka amo niyan. Kung nasan ang amo, nandoon ang aso. Hindi, pero ang aso, pag aso ka, kung nasan ang pagkain, nandoon ka. Di ba, kaibigan mo yan, sigurado. So, ganyan, ang nangyayari sa gobyerno ngayon. Kaya, nalaman tuloy ng buong mundo na ito ay bunga lamang ng pamumulitika, inggit ng mga Marcoses sa mga Duterte, at ayaw na ho nila kasi bumaba sa pwesto. At ang pag-aakala nila, partner, na mapabagsak yung senatorial slate ni former President Duterte, Team PDP Laban, nagkakamali sila kasi lalong nag-multiply ang mga supporters ni Tatay Digong. Hindi na kailangan nga mga panya, partner kasi kusang lumalabas ang mga tao. Hindi naman tayo naghihikayat sa kanila Partner, 52% ng Pilipino ang pabor
na makasuhan si Pangulong Duterte, sabi ng survey. Ay, kalukuhan yung partner. kita mo yung tao kusang lumalabas, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Lumalabas ang mga tao, naghayag ng suporta kay former President Duterte, lalo na yung Netherlands ngayon. Baka may ayuda doon, ha? Binabantayan. Ay, walang akap. Walang AX, walang tupad. Kusang dumadating ang mga tao. Kagahapon nga, partner, nagulat ako sa Oslo, Norway. Grabe, ang daming tao tol. Sobrang daming tao. Dito ho natin napatunayan na hindi nakuha ng Marcos administration ang puso ng bawat Pilipino. At hindi nila nakamtan yung gusto nilang mangyari na ang mga Duterte ay pabagsakin. Lalo pang dumarami ang nagmamahal kay Tatay Digong at lalo pa tuloy lumalakas ang panawagan ni Tatay Digong na vote strip. Lahat tayo sa Team PDP ngayon, Mayo Adusi. Solid. Pero ito, dahil dyan, kasi kanina nabanggit ko, medyo parang naglaylo tayo sa mga balita patungkol sa mga kandidatong ating napupusuan. Natabunan nito. O ngayon, may balita tayo dyan. Pagkakaisa, panalangin at pag-asa ang namumutawi sa Digos City. Alamin ang mga mahalagang pangyayari sa kauna-unahang Digos City Indigenous People Summit, kung saan tinalakay ang mga issue at pangangailangan ng mga katutubo. Narito ang balita ni Jean Domingo. Modern nga siyudad ang Digos City, wala. Ang tribal... Matagumpay na ginanap ang kauna-unahang Digos-Seri Indigenous Peoples Summit sa Barangay Dawis, Latasa Resort na pinangunahan ng mga leader ng Indigenous Peoples mula sa iba't ibang barangay sa Digos-Seri na nagtipon upang talakayan ng mga issue at pangangailangan ng kanilang mga komunidad na pinangunahan ng inisyatiba. Dato Pamulingan ng Pastor Apollo Sikibuloy. Inabot niya si Pastor as a spiritual leader. Ang pangunahing bahagi ng summit ay nakatuon sa mga issue at alalahanin ng mga Unified Indigenous Cultural Communities sa Digos-Seri. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga IP leaders na ibahagi ang kanilang mga karanasan at panawagan para sa pagpapabuti ng kanilang kalagayan. Importante itong mga pagtitipon lalo na ngayon para sa mga pamayanan ng katutubo sa buong Pilipinas dahil umaharap siya ngayon ng napakalaking hamon. Ito yung attempt ng Kongreso na i-amenda ang batas na IPRA. So kailangan ang mga pamayanan ay magtipon-tipon, mag-usap, magkaroon ng paninindigan tungkol dito. Kailangan nila depensahan ang batas na IPRA. Nagpahayag naman ng kanyang suporta at pagpapahalaga kay Pastor Apollo Sikibuloy, ang ilang leader ng katutubo. Ayon sa Provincial Tribal Chieftain ng Davao del Sur na si Bai Norma Rivera, hindi makatarungan ng mga paratang laban sa buting pastor. Ipinahayag nito na marami nang naitulong si Pastor Apollo Sikibuloy sa mga IP sa Davao del Sur. Sabi ko, bakit ganito yung ginagawa nila kay Pastor Kibuloy na hindi man talaga siya masamang tao? Ang dami niyang natulungan ng mga IP children, mga scholarship na yung less fortunate na mga tao, na mga bata, tinulungan niya para makapag-aral sila. Pastor, we will be remaining or continuing praying for you, that the Lord will give you more strength, the Lord will give you more good health, and the Lord will give you a perseverance, a long suffering, that you can overcome all those trials and all those obstacles. Sa mga nakaraang taon, kahit hindi pa siya tumaktakbong Senado, tumutulong na si Pastor Kibuloy sa mga katutubo at nagpapakita na siya ng kanyang mga panindigan para sa katotohanan, lalo na sa kanyang mga programa sa SMNI, yung laban kasama ng bayan, na walang takot siya nagsasalita para sa katotohanan. So ang tingin ko, kung maging senador siya, ipagpatuloy niya itong mga pinakita niya na positibo para sa mga
pagpaninindigan para sa sambayanan at para sa katotohanan. Una-una, dato pamulingan, kahit ano man yung hinaharap mo ngayon ng mga pagsubok, isipin mo, meron kang mga kapatid na katutubo dito sa Mindanao na patuloy na sumusuporta sa iyo at palaging nagdarasal para sa darating ang araw na mabigyan ng hustisya ang inyong sitwasyon, lilitaw ang katotohanan at ang katarungan. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Narito lang po ang mga kapatid niyong katutubo dito sa Mindanao. Ipinahayag ng mga dumalo ang kanilang paniniwala sa kanyang pagiging inosente at nanalangin para sa kanyang kaligtasan at sa pagkakahayag ng katotohanan. Ang kanilang panalangin ay nagpapakita ng matinding suporta at pagmamahal sa dating Pangulo na itinuring nilang isang tunay na bayani at isang mabuting pinuno ng bansa. Dili mi gusto nga ingon na ang ato aron magampo jud mi kay aron matabangan jud siya, aron makagawas jud siya, aron kaluyan siya sa Ginoo. Para sa kuha karon naman pud ko nahibalo. Sa kita ngani ko di ko katingo kay simple ka kita magug TV no. Suportahan lang nato siya sa pagampo ay kungo sa espiritu sa Ginoo nga magpatigbabaw kang Mula sa mga talakayan na pinamumunuan ng inspirasyon gabay ni Dato Pamulingan Pastor Apollo Sikibuloy, nagkaroon ng isang malakas sa diwa ng pakikipagtulungan sa pagitan ng mga lider ng katutubo. Isang konkretong plano ng pagkilos ang nabuo, naglalaman ng mga estratehiya para sa pagsulong ng kanilang mga karapatan. Ito'y nagsisilbing patunay ng kanilang determinasyon na makamit ang isang mas maayos at maunlad na kinabukasan para sa kanilang mga komunidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News. Ayun nga mga partner, at katulad ng ating sinasabi, sa lahat ng mga nangyayaring ito, meron tayong pag-asa. Itong darating na Mayo, ito po yung panahon kung saan pantay-pantay ang mga Pilipino. Yung aking bilang ng boto at bilang ng boto ng kapitbahay namin bilyonaryo, magkaparehas. Kaya sigurado tayo na sa lahat ng mga nangyayaring kabulastugan na ito, kayang-kaya nating baguhin yan by means of putting the right people na gagawa ng mga batas na kapaki-pakinabang sa ating mga Pilipino. At bilang panghuli, dahil napakaganda ng ating usapan, pero bitin na bitin tayo sa oras dahil napakagaling na itong ating dalawang kasama. Bisdak, anyanyahan mo na sila sa iyong page at iyong mensahe para sa ating mga kababayang nanonood ngayon. Ang dami natin nanonood dito sa YouTube. Unang-una, magpasalamat po muna ako sa Banateros Brothers, Busdada, Jay Gibara at kay Banat Bay at kay Coach Uli at si Master Judea sa pagkakataong nabigla kami po sa napadaan lang kami. Maraming salamat din po sa SMNI Pastor Kibuloy at sa mga kapwa ko Filipino, ipagpatuloy lang po natin ang ating ginagawa kung ano po yung nakakabuti ho sa bayang ito. Ngayong Mayo 12, huwag po nating hayaan na muling mangingibabaw ang kasamaan laban sa kabutihan. Susundin po natin ang puso nating lahat at panawagan ni Tatay Digong sa maraming Filipino. Bot Street, Team Duterte, sama-sama tayo muli sa Mayo 12. At maraming salamat po sa lahat. At huwag niyo pong kalimutan, Bisdak Pilipinas sa YouTube channel. Badong. Magpapasalamat din ako sa pag-imbita ng Banateros ng SMNI. Si Tatay Digong, huwag po nating kalimutan. Naroon po siya ngayon sa the Netherlands. Ito po, sakripisyo po ito. Sana tayo ang magagawa po natin. Marami po nagtatanong sa amin, ano ba magagawa namin? Simple lang po, ang gawin po natin, huwag po natin palagpasin tong sakripisyo ni Tatay Digong. Yung iboto po natin lahat ng kandidato ng PDP Laban at mga guest candidates. Kasi po, alam natin na itutuloy-tuloy nila to papunta sa impeachment trial ni BP Sara.
Hindi na po kami magpapaligoy-ligoy. Ang pagboto po sa PDP laban candidates ay pagliligtas po kay BP Sara sa impeachment trial. At by helping BP Sara, we are actually helping ourselves. We are actually helping the Philippines. So wag pong kalimutan, sa iba pa pong mga impormasyon, sumuporta din po kayo sa aming channel, Badong Aratilis, sa FB at saka sa YouTube. Maraming salamat sa inyo lahat. Tayo nga, sabi nga ni, ito may latest survey tayo. Latest survey, ha? Oo. Hindi na panaginip yan, ha? Hindi na to. Okay. Dahil nakapasok po ang ating mga Duterte senatorial candidate dito po sa post ng DCRH, Caraga. Ito po ay hindi po ito puro Duterte, ha. Oo, ito po ay minsan ay medyo tumutulig sa din. Number 1, Bongo. Number 2, De La Rosa. Number 3, Jimmy Bondoc. Number 4, Salvador. Number 5, Marcoleta. Number 10, Rodriguez. Number 11, Pastor Apollo Sikibuloy. So yun, kaya pa natin pataasin yan. Kaya pa natin pataasin yan at yun nga, kagaya ng sinasabi ni Pangulong Duterte, ang kanyang kahilingan lang ay maipasa natin or maipanalo ho natin itong 10 kandidato niya sa pagiging senador. Sana tuparin ho natin yun dahil nung tayo ay humiling na ayusin ng Pilipinas kay Pangulong Duterte, tinupad niya yun. So tayo naman ang tutupad sa kanyang kahilingan. Yun. At syempre, para sa aking huling mensahe, alam ninyo mga bossing, si Pastor Apollo Kibuloy ay si Pangulong Duterte. At si Pangulong Duterte ay si Pastor Apollo Kibuloy. Bakit natin sinasabi yan? Sa mga nangyayari ngayon, ang mga nasisiyahan ay yung kalaban netong dalawang to. Sino bang mortal na kalaban netong dalawang to? Mga addict, mga corrupt, lalong-lalo na yung mga komunista, mga NPA. Iyaan ang kalaban ng mga yan. Kaya, yun ang lagi natin sinasabi sa sambayan ng Pilipino. Ang boto natin para sa line-up ng Duterte yan o 10 na yan. Ang boto natin para dyan sa Duterte, mga bossing, ay boto against mga droga, boto against corruption, boto against insurgency. Maaaring ngayon nagbubunyi itong mga buwisit na mga makakaliwang ito dahil ang kanilang gusto sa bayang Pilipinas ay wasakin at paghiwa-hiwalayin talaga tayo. Pero itong gagawin nating paglaban at gagawin nating kasagutan sa lahat ng problemang ito, which is dyan sa Mayo 12, yung pagboto natin sa straight na ito, na PDP slate na to, yan po ang pipigil sa lahat ng pang-aabuso sa gobyerno ngayon, pati sa Pilipinas. Kaya, lagi po nating tatandaan yan. Pastor Apollo Kibuloy, number 53 sa balota, medyo konting push pa. Importante ngayon kasi baka madaya tayo sa eleksyon, mga partner. So importante ngayon talagang mas lalo pa tayo magsipag. Ayaw nyo na nangyayari ngayon, nandidiri kayo sa nangyayari ngayon, baguhin natin sistema, balik natin yung balance sa gobyerno. Kailangan natin ng balanse kasi masyado nating ibinigay sa kanila lahat ng kapangyarihan pati yung pati yung para sa taong bayan na nila kinonsume nila So this time ibabalik natin yung kapangyarihan na patas. Yung 3 branches ng gobyerno ay magfa-function ng co-equal at malay naman natin itong mga susunod na mga panahon para sa mga Pilipino naman. Yung mga mangyayari hindi para sa mga politiko. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo ulit, mga banateros, dito lang sa SMNI. Pagtama, palapakan, pagmali, banatan. Ako po si Boss Dada. At ako naman, si Jay Guevara. At ikaw naman, si Bisdak Pilipinas. Badong Aratilis po. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.